Lalong lumalakas ang suporta ng mga tao sa ginagawa ng gobyerno ng panggigipit dito sa ating mahal na Vice President Sara Duterte, no. Ah, Tumaas lalo, nagliliyab lalo ang damdamin ng mga tao ngayon na suportahan si Vice President Sara Duterte. Opo, at bilang co-convener din po ng Sara All Confederation, alam natin na ang nangyayari ngayon sa pangalawang Pangulo, umusad na yung kanyang impeachment dyan po sa Senado. Pero sa ground po, sa mga nakakausap niyo po, kamusta po ang suporta ng taong bayan? Napapansin niyo ba na parang naniniwala na sila dito sa mga akusasyon ng pangalawang Pangulo o mas the more sila na talagang nagpahayag ng suporta dahil nagigipit o ginigipit ang pangalawang Pangulo? Lalong lumalakas ang suporta ng mga tao sa ginagawa ng gobyerno ng panggigipit dito sa ating mahal na Vice President Sara Duterte, no. Tumaas lalo, nagliliyab lalo ang damdamin ng mga tao ngayon na suportahan si Vice President Sara Duterte. Kasi people, kahit maliit lang yan sila na they're just ordinary Filipinos, hindi naman yan mga bobo eh. Meron din yan silang intelligence na marunong din silang kumilatis kung itong mga accusations are true or fabricated. Ano ba naman yung 125 million confidential fund na hindi totoo as compared to the 800 billion flood control na ninakaw nila na merong klarong mga ebidensya, 'di ba? So people right now are really emotional about this because the Vice President is doing her job very well despite the fact na tinanggalan siya ng mga resources, budget, but she's still doing the rounds all over the country helping people, no? So nakikita namin sa grupo natin sa DDS Sara All Confederation composed of different groups espousing the Duterte brand of leadership na talagang susuportahan nila si Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Opo, at dito po sa usapin po ng isinusulong po ng grupo nung nagkaroon ng rally dyan po sa People Power at lilipat nga dyan sa Liwasang Bonifacio, ang kanilang paninindigan meron pong selective justice. Bago po tumulak pa Canada ang Pangulo ay sinasabi niya na ang INC daw ay nagkamali at wala daw selective justice. Bakit at kayo po ay sumusuporta dito po sa payag na ito ng INC? Bakit po hindi natin dapat paniwalaan ang naging pahayag ng Pangulo na walang selective justice? Yeah, kasi nakikita naman natin talaga na magaling lang talaga ang gobyerno ngayon na magsalita. Pero they are doing the other way, kaliwas sa sinasabi nila na merong fairness daw na ginagawa sila. Merong semblance of fairness yung mga investigation nila, preliminary investigations. But it's the other way around. Very selective. Why is it na hindi tayo nakakita ng mga senators na align, no? Allies with the government na nafa-file ng kaso? Why is it that lahat na yan are those critical to the administration ngayon, no? Dati sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na hinog na daw ang kaso against Senator Joel Villanueva. But suddenly biglang tumamlay, no? So these are clear indication na selective justice. And let us remember, selective justice is injustice. There is no justice at all. It has to be implemented fairly for everyone. Opo. Sir Wendell, huli na lang. Ang pamunuan ho ba ng INC ay may specific na instructions po sa mga iba't ibang grupo tulad po ninyo na dadalo o makikiisa na dapat ay may certain statement lamang o panawagan na dapat isigaw po ninyo? Meron bang ganon? May limitation ho ba yung inyong panawagan? O hinahayaan po kayo yung iba't ibang grupo na hindi po kaanib ng INC na magsalita kung ano, maglabas po ng kanilang saloobin kung ano man? Yeah, no, I would like to take this opportunity to really commend and thank
our brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo, no, sa INC. Kasi sobra talaga nilang they're very professional. They're very shall I say lenient, no? Everybody is welcome actually to participate as long as we do our voicing out our concern in a peaceful manner, no? So diyan pa lang pinapasalamatan talaga natin ng malaki itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo for allowing all groups. It's just not only Iglesia ni Cristo that is in Liwasan Bonifacio right now, but different groups, different religious groups are here, no? And so if I may add, no, ako po ay talagang nananawagan sa mga kasamahan natin, sa mga kapwa Pilipino na pumunta po tayo ngayon dito sa Liwasang Bonifacio at doon ay ipahayag natin ang saloobin natin, no, na galit ang mamamayan ngayon sa gobyerno because of what they are doing to people like us, no, robbing our precious money, our taxes that we are paying to the government. Ito na yun ang pagkakataon natin na pwede nating ilabas ang lahat ng mga saloobin natin.